Nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Umaga ho sa RMN News Nationwide, mga manggagawang Pinoy malabong makatikim ng dagdag sahod sa Labor Day. Problema sa kuryente sa Mindanao, mas lalala dahil sa nag-shutdown na power unit ng Pulangi plant sa Bukidnon. NBI inatasan ng DOJ na tutukan ang kaso ni Jonas Burgos. Ginang Editha Burgos na buhayan ng loob. Na sana itong paghain ko ng kaso sa Supreme Court at saka lalong-lalo na sana itong utos ni President Aquino, this will lead me to where Jonas is. Diarrhea outbreak idineklara sa Parang Maguindanao. 3 taong gulang na bata patay. Sa negosyo, tourist arrival sa Boracay tumaas ng 9%. Ipayong dagat pagkakaroon ng baril mas hihigpitan na sa Amerika. RMN News Nationwide. Ang like ko ay makapag-aral at makapagtapos. Ang like ko, magkaroon ng marangal at maayos na trabaho. Pag ang edukasyon at trabaho ay nabigyan ng halaga, may ginhawa. Yan si JV Ejercito Estrada, ang like namin sa Senado. Ginhawa ng bayan, like ko yun! JV Ejercito Estrada for Senator! Yun! Political advertisement paid by JV para sa Bayan Movement Inc. 5 Reyes Street San Juan and paid for JV Ejercito Estrada, 1 Ibunan Street San Juan. Mga sabota sa kasyuhan, di yan pwede kaya rile. Mga kontrado ng ilan, di yan pwede kaya rile. Di na tayo malalamangan, may rile tayo maasahan. Presyong tapat, yan ang dapat. Jack Enrile sa Senado, number 12 sa balota. Oksa, kay Jack Enrile. Advertisement paid for Jack Enrile, Macrima Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Paid by Pan Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Action, Gordon! Action, Gordon! Senador natin Gordon, dadami trabaho. Action, Gordon! Gordon sa Senado, ligtas ang Pinas kay Action, Gordon! Gordon sa Senado. Ligtas ang Pinas kay Action Gordon. Iboto, senador natin. Ligtas ka, kid! This political ad was paid for Dick Gordon, Gallagher Street, Olongapo. This political ad was paid by Bagong Bayan, Volunteers for New Philippines, Kasika 1 HV de la Costa, Makati. Hahanap ng buhay kay Mrs. Villar. Ang nagawa sa Kongreso. Nagbigay ng trabaho. Salamat, Mrs. Villar. Nakakaaral kami kay Mrs. Hanep buhay. May pagkain kami Kay Mrs. Hanep buhay na ang buhay. kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for and by Nationalista Party, 3rd floor Star Mall, CV Star Avenue, Las Piñas City. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ito po si Senator Loren Legarda. Para hindi na maundoy, mga Sendong at mga Pablo, ginawa natin yung Climate Change Act at yung People Survival Fund. Para kayo'y magkatrabaho at magkanegosyo. Nandyan ang Barangay Kabuhayan Act at Micro and Small and Medium Enterprises Law. Ilan po lamang yan sa ating mga nagawang batas para sa inyo. Ito po si Loren Legarda, patuloy na maglilingkod sa inyo. Iboto, number 19 sa balota, Senator Loren Legarda. Political ad paid for and by Loren Legarda, Boni Serrano Avenue, Quezon City. Mga swabang pinalihan, di yan pwede kaya rile. Nagtatago ng pagkain, di yan pwede kay Enrile. Di na tayo malalamangan, may rile tayo maasahan. Pagkaing mura at sapat, yan ang dapat. Jack Enrile sa Senado, number 12 sa balota. Oksa, kay Jack Enrile. Political advertisement paid for Jack Enrile, Macrima Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Paid by Pan Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Action, Gordon! Action, Gordon! Senador natin Gordon, dadami trabaho. Action, Gordon! Gordon sa Senado, ligtas ang Pinas kay Action, Gordon!
Gordon sa Senado. Ligtas ang Pinas kay Aksyon Gordon. Iboto, senador natin. Ligtas ka, kid! This political ad was paid for Dick Gordon, Gallagher Street, Olongapo. This political ad was paid by Bagong Bayan, Volunteers for New Philippines, Kasika 1 HV de la Costa, Makati. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saan presinto ka bumoto? Kasama bilang na ang mga araw. 39 days na lang eleksyon na. Gawing ligtas at patas ang eleksyon ha, sa Mayo mga kandidato. Mission 2030, boboto ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Tamang tao. Ang pinakamalaking mga balita. Abot sa bawat Pilipino. Saan man sa bansa. RNN News. Buenos dias, Pilipinas! Magaho ng Huwebes na ngayon, Abril 4, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas! Ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live na live sa DWRS 927 RMN Vigan, UIKR 1161 RMN Kalibo, DXBC 693 RMN Butuan, at sa DXKR 639 RMN Coronadal. Live international pa rin via www.rmnnews.com at WRMN sa New York, USA. Kinumpirma ng Malacanang na malabong makatanggap ng aumento sa sahod ang mga minimum wage earners sa darating na Labor Day o Mayo 1. Ang pahayag ng palasyo ay kasunod ng paghahain kahapon ng petisyon ang Trade Union Congress of the Philippines na pagbigyan ng Tripartite Wage and Productivity Board ang kanilang hiling na 85 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region. Ay kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, pag-aaralan pa nila ang petisyon ng grupo pero malabong mapagbigyan ito sa araw ng mga manggagawa. Matatandaan na noong 2012, nagain din ng TUCP ng 90 pesos naman na aumento sa sahod pero 30 pesos lamang ang ibinigay ng Tripartite Wage and Productivity Board. Ayon rin sa Wage Order number 17. Isinailalim na sa preventive maintenance status ang isang unit ng Pulangi Hydropower Plant sa bayan ng Maramag, Bukidnon. Partikular nag-shutdown ang power unit ng Pulangi plant dahil sa maintenance work. Ayon po kay National Power Corporation spokesman Attorney Romero Pasilan, dahil dito karagdagang 85 megawatts ang nawala sa kabuuang supply ng kuryente sa buong Mindanao. Bukod dito, patuloy pa rin na hindi nila pinatatakbo ang Unit 1 ng Agus 6 Hydroelectric Power Plant sa may Iligan City na makapagbibigay sana ng 25 megawatts. Maguguitang nilagay na ng napokor sa 80 cubic meter per second ang Lake Lana water level upang hindi malagay sa critical o totally mag-shutdown ang operasyon ng kanilang mga pasilidad. Una rito ay dahil sa mababang power supply na naranasan ng Mindanao, umabot naman po sa tig-4 hanggang 8 oras ang power na rotating brownouts doon, lalo na sa Region 12 at iba pang bahagi ng Hilagang Mindanao. Inatasan ni Justice Secretary Leila de Lima ang NBI na muling imbestigahan ang kaso ng pagkawala ng militanteng si Jonas Burgos. Sa urgent memorandum, inutusan ni de Lima si NBI Director Nonatus Cesar Rojas na bumuo ng focused at dedicated special team of investigators para sa magiging investigasyon. Ang nasabing special team ay kinakailangang bumuo ng thorough at independent evaluation sa lahat ng impormasyon at ebidensyang nakalap ng iba't ibang ahensya kabilang na ang Commission on Human Rights, Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police. Sa interview ng RMN kay Ginang Edita Burgos, inahon ni Jonas, bahagyang natuwa ito sa nangyari sa kaso ng kanyang anak. Ngunit kinakailangan pa rin itong magdasal para mahanap si Jonas. Ay kay Ginang Edita, bagamat mabagal ang pag-usad ng kaso ng kanyang anak, sa bagong ebidensya na kanyang naisinumite sa Korte Suprema, tiwala itong mabibigyang linaw ang pagkawala ni Jonas. Magpapasalamat ako talagang malaki po ang pasalamat ng buong pamilya na ganun po ang nagiging desisyon ng Court of Appeals. Pero ang sa amin po, ito ay just shall prove, hindi ho ang buong katotohanan. Ang aming inaasahan, pag natanggap po yung ebidensya, makikita po yung buong katotohanan, yung lahat ng yung the whole picture.
Matalay kasabay niyan, binara naman ni Ginang Burgos ang pahayag ni ng AFP na sinasabing tila wala namang ebidensya na magtuturong direkta ho laban sa militar. Kanila pong paniniwala yon. Pero parang hindi lang nakakatawa. I mean, it's not only ridiculous, it's a stupid point of view na ang Court of Appeals magdi-decide dahil may imagination, because of imagination. Tapos sinasabi nila hindi sila gumagalaw kasi walang ebidensya. Ang tanong ko naman po, sino po ba ang merong responsibilidad na maghanap ng ebidensya? Hindi po ba ang pulis ang dapat maghanap ng ebidensya? Si Ginang Edita Burgos sa interview ng RMN. Diarrhea outbreak idineklara sa Parang Maguindanao. Isang 3 taong gulang na bata ang patay. Kasama natin sa Balita Live, Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report! Isa na ang namatay mula sa barangay Tucamaro, Bungaw Island, Parang Maguindanao, habang 51 naman ang isinugod sa pagamutan, partikular sa Cotabato Regional and Medical Center dito sa Cotabato City at Rural Health Units dahil sa diarrhea outbreak sa 3 sitio sa naturang barangay. Ayon kay IPHO Maguindanao Chief Dr. Tahira Sulek, isang 3 taong gulang na batang babae na ang nasawi dahil sa diarrhea. Agad namang nagpadala ng medical team ang Parang LGU, samantalang nangako naman ang Maguindanao Provincial Government na ipapadala nito ang mobile hospital at ang medical team nito sa barangay Tucamaro. Sinabi pa ni Dr. Suleika na kahapon lamang nila natanggap ang report, kaya agad silang nagpadala ng medical team at mga gamot. Napag-alaman na nakuha ng mga pasyente ang sakit mula sa kanilang inuming tubig na kinukuha sa balon. Paliwanag ni Dr. Suleik, dahil sa lakas ng ulan noong Lunes, posibleng nawasak ang ilang bahagi ng balon at napunta sa tubig ang mga putik na nagsanhi ng kontaminasyon sa tubig. Magpapadala pa rin sila ng tauhan sa barangay Tucamaro para mag-imbestiga, dagdag pa ng opisyal. Samantala, napag-alaman mula kay Tucamaro Barangay Chairman Tamano Alragasi na nasa mabuti ng kondisyon ang mga pasyente. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Chairman Brillantes umalmaho sa paratang na nagpapasarap lang sila sa ibang bansa. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report! Tahasang itinanggi ni Commission on Elections Chairman Sixto Brillantes ang mga paratang na nagpapasarap lamang sila mga komisyoner sa ibang bansa. Ayon kay Brillantes, hindi bakasyon kundi trabaho din ang kanilang pakay sa ibayong dagat. Sa katunayan, ani Brillantes ay sasabak nila sa special training ang mga election officers sa ibang bansa upang mapaghandang maigi ang overseas absentee voting at upang makaiwasan ng mga aberya. Bukod dito, i-check din nila at ayusin ang mga equipment na gagamitin sa halalan. Samantala, kinumpirma din ni Brillantes noong Lunes pa umalis ang bansa si Commissioner Grace Padaka patungong Abu Dhabi, habang si Commissioner Christian Robert Kim naman ay nagtungo na ng Hong Kong noong Martes. Si Commissioner Elias Yusuf ay nakatakdang umalis ngayong araw patungo naman ng Saudi Arabia. Pagbalik aniya ni Commissioner Padaka mula Abu Dhabi ay papalitan naman siya ni Commissioner Lucenito Tagle na alis sa bansa sa Biyernes, habang si Chairman Brillantes naman ay lilipat pa Singapore sa araw ng Linggo. Kasama mo sa lungsod ng Maynila para sa DZEX 558 Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Ang Pangulong Noy, buo pa rin ang tiwala kay Commissioner Biason ng BOC. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report! Sa kabila ng mga napapalitang smuggling ng bigas, sasakyan at langis ay buo pa rin ang tiwala ni Pangulong Noynoy Aquino kay Customs Commissioner Rufy Biazon. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lasierda, kontento pa rin si Pangulong Aquino sa performance ni Biazon sa BOC at natatamasa pa rin ito ang trust and confidence ng Pangulo. Binigyan din naman ni Lasierda na hindi nagpapabaya si Biazon sa kanyang tungkulin, kabilang na ang paglaban sa smuggling. Kasama mo sa palasyo naman na kanyang Deo de Guzman, Tatak, RMN. Cases naman ng founder ng Rasuman Pyramiding Scam na aresto sa Pasay. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report!
Hawak na ng Pasay City Police ang may bahay ni Jacob Coco Rasuman, ang pinuno ng Rasuman Pyramiding Scam. Si Ginang Princess Rasuman ay inaresto ng Pasay Police base sa bisa ng warrant of arrest. Una nang naaresto sa Marawi City si Coco Rasuman noong Nobyembre ng nakalipas na taon. Ang naturang grupo ay responsable sa panduloko sa ilang residente at negosyante sa Mindanao. Ang Coco Rasuman Pyramiding Group ay sinasabing subgroup ng Aman Futures na sangkutin sa pyramiding scam. Umapila naman ang Pasay Police sa mga biktima ng Rasuman Pyramiding Scam na magtungo sa kanilang tanggapan. Kasama mo sa Pasay City, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Pag-override sa pag-veto ng Pangulo sa isang bill malabong maisagawa ng Senado. Kasama natin sa balita live, Grace Mariano. RMN Report. Para kay Administration Senator Ralph Recto, wala na silang panahon para i-override o balisain ang ginawa ni Pangulong Neri Aquino na pag-veto sa naipasang panukala na nagtatanggal sa height requirements para sa mga aplikante sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Technology. Dahil dito ay imposible na niya ang balak ni Senate Committee on Public Order Chairman Senator Gringo Hunasan na mag-aay ng resolusyon laban sa naging hakbang ng Pangulo sa iniakda batas. Paliwanag ni Recto, 2 araw na lamang ang natitirang sesyon ng Senado at Kamara sa pagbabalik nito sa Hunyo bago mag-adjourn CING at malamang maubos lang ang mga oras nila sa talumpati ng mga senador na mag-graduate na o magtatapos na ang termino. Nilinaw naman ni Recto na suportado niya si Hunasan dahil maging siya ay pabor din sa pagtanggal ng height requirements sa mga nagnanais maging police, bombero o jail warden para mawala na ang diskriminasyon pagdating sa height at sa halipaan na ay maipromote ang merito at pagiging physically fit ng isang aplikante. Pero ayon kay Recto, hindi na nila ito mareremedyohan ngayon kaya mainam na muli na lamang isponsoran ang ganitong panukala sa susunod na kongreso at umaasa siya na sa pagkakataong yan ay makukumbinsi na ang ekutibo na kailangan at mahalaga ang panukalang batas na ito. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak Again. Radyo mo nationwide. Ikinalungkot ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting ang pagkakalas ng Archdiocese of Lipa sa kanilang grupo. Sa interview ng RMN kay PPCRV Chairperson Henrietta de Villa, nilinaw niyang hindi nila maaring pigilan ang naging desisyon ng Archbishop na si Ramon Arguelles dahil sa ang PPCRV ay isang volunteer group na hindi sa pilitan na hinihimok ang supporters. Ayoko naman pangunahan ng arsobispo, no? Kasi ako nire-respeto ko ang aming mga obispo at arsobispo. Kung ano yung sinasabi nila, di yun ang tinatanggap namin. Ayoko nang bigyan pa ng ibang kahulugan yung kanyang liham, no? At saka kung ano kaya yung kanyang, kumbaga kung meron man, kung ano ba yung ulterior reason or ulterior motivation. Ayokong pangunahan ng ganon. Basta kami, kamukha ng sinasabi namin sa 10 utos sa pagboto, respetuhin natin ang desisyon ng ating kapwa sa pagpili ng kandidato. Ganun na rin sa lahat ng pakikilahok natin sa eleksyon. Kasabay niyan, kinontra ni De Villa ang pangamba ni Archbishop Arguelles na matamper ang 4th copy ng election returns o ER na mapupunta sa PPCRV. Yun sa amin, 4th copy, dahil kami yung accredited citizens arm na magtatayo ng unofficial party account. So, kailangan namin yon. At hindi namang hindi makikita yung laman noon kasi yung mga volunteers nila ay na nagbabantay doon sa polling place, titignan kita ng BEI bawat isa dun sa mga ERs na yon. At saka, in fact, pipirmahan ng poll watcher nila, yung poll watcher ng PPCRB, poll watcher ng majority political party, poll watcher ng minority political party, kaya hindi na masasabi na hindi nila nakita. Pero siyempre, pagkatapos pakita sa kanila at nalagdaan nila, ilalagay yun sa isang envelope at isisil sa yadong envelope. Para ganon, pagpadala sa amin ito through a courier, makakasigurado na hindi mapapalitan yung election return na yon o hindi matatamper. Nakabilahaw niyan, kinumpirma rin ni De Villa na may natatanggap siyang mga tawag at text mula sa iba't ibang obispo at tauhan ng simbahan na nagpapakita pa rin ng suporta
sa advokasya ng PPCRV. Tuloy pa rin mga kasama absentee voting para sa media sa Abril 28, 29 at 30. Ito ay sa kabila ng mababang turnout kung saan umabot lamang sa 400 na mga mamahayag ang nakibahagi sa registration ng kauna-unahang media absentee voting sa bansa. Ayon kay Lito Ladra ng Committee on Media Local Absentee Voting, aminado itong napakaliit ng nasabing bilang kumpara sa inaasahang 20,000 na mga voters. Sa ngayon ay dumadaan na sa verifikasyon ang nasabing mga media voters. Habang abisuhan naman sila kung saan boboto, mauugnit ang batay sa Republic Act 10380 o yung Act Providing for Local Absentee Voting for Media na nilagdaan po ng Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Magkakaroon na ng karapatan na nasa hanay ng media na makaboto na mas maaga kumpara sa mga regular voters. Mission 2013. Boboto ako. Hinulungkahi ni Team Pinoy Senatorial Benigno Bam Aquino ang paglulunsad ng mga programang pang-skills training sa tourism sector. Ito ay lalo na't sa panahon ng bakasyon upang umangat din ang Pilipinas sa mga travel at tourism rankings sa buong mundo. Ayon kay Aquino, ilan sa mga skills na dapat pagtuunan ng pansin lalo na ng kabataan at ng mga naghahanap po ng trabaho ay ang hospitality management, agritourism at ecotourism. Naniniwala si Bam Aquino na ang sabay na paglago ng turismo at ng labor force ng isang bansa ay isang magandang formula sa pag-asenso. Si Benigno Bam Aquino ay tumatakbo sa plataforma ng edukasyon, trabaho at negosyo at isa sa mga 10 outstanding young persons of the world noong 2012. Mission 2013. Boboto ako. Ang lalawigan po ng Negros, hiniling na isailalim sa Comelec Control. Kasama natin sa balita si Agnes Apostol ng RMN Bacolod. RMN Report. Gobernador, hiling ang Comelec Control. Hangad sa ngayon ni Governor Alfredo Marañon Jr. na hilingin sa Commission on Elections sa Comelec na isailalim sa Comelec Control ang lalawigan ng Negros Occidental. Ayon kay Governor Marañon, ito ay dahil sa pagkamatay ng isang sibilyan at isang miyembro ng Public Safety Company sa Escalante City, Northern Negros, kahit pa sinasabi ng pulis na wala itong kaugnayan sa politika. Maalaala na noong mga nakaraang araw, pinatay ng pinaniniwalaang kasapi ng New People's Army si Joseph Lotrago, dating political leader ni Escalante City ex-mayor Maymay Barcelona at isang miyembro ng 6th Regional Mobile Group na si PO1 Dodong Tangguan. Ang naturang krimen ay lubos na kinokondena ni Governor Marañon at ito ay nananawagan ng hustisya para sa mga biktima ng kanyang itinuturing na extrajudicial killings. Kaugnay nito, may plano rin si Marañon na hilingin sa DILG ang relief ng Provincial Director ng Negros Occidental Police Provincial Office na si Senior Superintendent Celestino Guara. Ito dahil sa kawalan ng aksyon, ayon sa gobernador, sa panig ni Guara kasunod na dalawang malalaking krimen na ang nagaganap sa Negros, ngunit wala pa ring matibay na resulta na nagagawa ang Provincial Director. Noong nakaraang Pebrero, naganap din ang La Castellana Massacre kung saan 8 sibilyan at isang pulis ang namatay. Kasama mo sa DYHB Bacolod, Agnes Apostol, Tatak RMN. Radyo mo, Nationwide. Ilang bayan naman ng Zamboanga del Sur isinailalim sa areas of concern ng PNP. Kasama natin sa balita, Waway Belen ng RMN Pagadian. RMN Report. Inihayag ni PNP Provincial Director Police Senior Superintendent Tomas Abiliar na may iilang bayan ng Zamboanga del Sur ang isinailalim sa areas of concern ngayong eleksyon dahil sa mga naitalang mga krimen na konektado sa politika. Idinagdag pa rito na may inihanda ng security plan ang pamunuan ng kapulisan kasama na ang pakikipagtulungan ng kasundaluhan ng 1st Infantry Tabak Division na magdadagdag ng kanilang mga tauhan sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Bagamat hindi inilahad ni Abiliar ang mga pangalan ng mga bayan, ay tiniyak nito na kasama sa mga tinututukan nila ang mga bayan ng Dumingag at Bayog na may pinakamaraming reports ng krimen na nagkokonekta sa nalalapit na halalan. Kasama mo sa RMN DXPR Pagadian, Waway Belen, Tatak RMN. Radyo mo, Nationwide. Lumabag naman sa election gun ban sa Region 12, umabot na sa 69. Kasama natin sa balita si Mel Coronel ng RMN General Santos. RMN Report. Mga lumalabag sa election gun ban sa buong Region 12 umaabot na sa 69 simula nung ipatupad ang election gun ban noong Enero 13 hanggang sa unang araw ng Abril. Ayon kay Police Senior Inspector Benjamin Mauricio, tagapagsalita ng Police Regional Office 12, nasa 69 na kanilang nahuli sa pinaigting na checkpoint sa mga kalsada sa buong reyon. Umaabot sa 53 ang nakuha nila mga short firearms habang 16 naman ang mga long firearms. Maliban sa mga baril na nakumpiska ng pulisya, umaabot na rin
sa 18 ang mga eksplosibo ang kanilang nakuha. 4 naman ang mga deadly weapons habang umaabot na rin sa 44 ang kasong naisampa ng pulisya sa korte laban sa mga suspect na lumalabag sa election gun ban. Sa ngayon may 10 kataong inimbestigahan ng pulisya at pinag-aaralan pa kung sila isasampahan ng kaso base na rin sa nakuhang mga ebidensya na nagtuturo sa mga suspect at posibleng madagdagan pa ang bilang dahil sa patuloy na ipinapatupad na checkpoint sa buong rehiyon. Kasama mo sa DXNT General Santos, Mel Coronel, Tatak, RMN. Bahay naman ang District Head Officer ng LTO sa Iligan, hinagisan ng granada. Kasama natin sa balita, Jenner Cabanday ng RMN Iligan. RMN Report! Nabulabog mag-alas 7 kagabi ang mga residente ng Purok Orchids ng 4th East Rosario Heights, Barangay Tubod dito sa lungsod ng Iligan matapos marinig ang malakas na pagsabog. Napagaraman na galing ang pagsabog sa mismong bahay ng District Head Officer ng Land Transportation Office Iligan. Hinagis ng hindi kilalang suspect na nakamotorsiklo at jacket ang granada sa pangalawang palapag ng bahay ni Munadato Manding Mangadang. Sa inisyal na investigasyon ng PNP, walang nasaktan o namatay sa pangyayari at ang itinuturong motibo ng insidente ay rido. Pero ayon sa ilang mga haka-haka, posibleng may kinalaman ito sa Kukurasuman pyramiding scam dahil isa umano si Mangadang na ahente sa nasabing pyramiding scam. Kasama mo si DXI si Iligan, Jenner Cabanday, Tatak, RMN. Zamboanga City patuloy na nakakaranas ng mahabang brownout. Kasama natin sa balita live, Santos Cortez, RMN Zamboanga. RMN Report! Patuloy na nakakaranas ngayon ng mahabang brownout ang lungsod ng Zamboanga. Ayon kay Zamboanga City Electric Cooperative Vice President Efren Perez, ito dahil sa nasa 54 megawatts lamang ang load na naibibigay sa Zamboanga City ng power producer sa Iligan City. Sinabi ni Perez na 87 megawatts ang total load producer ng lungsod. Sa makatuwid, kulang ng 33 megawatts ang load para may balik sa normal ang serbisyo ng kuryente dito sa lungsod ng Zamboanga. Dahil dito, naiirita na ngayon ang mga Zamboangueños dahil sa nasabing problema. Pero sinabi ni Perez na gumagawa na sila ng mga hakbang para mabawasan ang oras ng blackout dito sa lungsod ng Zamboanga. Ayon kay Perez, posibleng sa katapusan ng Abril ay bababa na ang oras ng blackout dito sa Zamboanga City. Kasama mo sa DXRC RMN Zamboanga, Santos Cortez, Tapak, RMN. Ilo sa napabalita ang power shortage sa Aklan, Kelco ipapatawag. Kasama natin sa balita, Mel Tirazona ng RMN Kalibo. RMN Report! Sa April 12, 2013, ipapatawag ng Sangguniang Bayan ng Malayaklan ang Taga-Aklan Electric Cooperative o AKELCO para pag-usapan ang napabalitang power shortage sa 2014. Gusto kasing konfirmahin ng SB Malay sa AKELCO ang nasabing balita matapos magpahayag ang Department of Energy na may posibilidad na kukulangin ang supply ng kuryente sa Visayas sa susunod na taon. Sa ngayon pa lang, kung mangyari ang power shortage na ito, malaki ang epekto nito sa stakeholders, resident at investor sa Boracay at ng buong lalawigan. Layunin ng SB Malay sa pagpapatawag nila sa pamunuan ng AKELCO ay upang malaman din kung may paghahanda na silang ginagawa o gagawin kahit sa 2014 pa ito mangyayari. Kasama mo sa DYKR Kalibo, Mel Corazona, Tatak, RMN. Imandang Pilipino Muslim mula po sa Malaysia dumating sa Mangse Island sa Balabac, Palawan. Kasama natin sa balita live, Pedi Sabando ng RMN Palawan. RMN Report! Nagsilikas na mula sa ibang lugar ng Malaysia at dumating na ngayon sa Mangse Island dito sa Balabac, Palawan ang tinatayang nasa 500 mga undocumented Filipino Muslim na nagtatrabaho sa bansa ng Malaysia. Base sa interview ng Radyo Moon Nationwide o DWAR kay Commodore Joseph Rostom Peña, Commander ng Philippine Navy Palawan, ang nasabing bilang ng ating mga kababayan ay partikular na nagmula sa mga lugar ng Kudat, Bangi at Cebu, Malaysia. Sa inisyal na impormasyon, marami pa ang mga undocumented Pilipino ang gustong lumikas mula sa iba pang lugar sa Malaysia. Ito ay dahil sa ginagawang paghihigpit daw ng gobyerno doon kung saan patuloy na hinuhuli ng mga otoridad ang mga Pinoy na walang kaukulang mga dokumento at ikinukulong. Sa ngayon ay inaalalayan ng mga otoridad ang nasabing mga Pinoy na nasa Mangse Island, pero pinangangambahan ni Peña na baka magkaroon ng kakulangan o shortage sa mga pagkain bago sila mapauwi sa kanilang mga lugar dito sa bansa.
Matatandaan na nagsimula raw ang paghihigpit sa kanila ng gobyerno ng Malaysia. Ito ay matapos na sumiklab ang bakbakan doon sa pagitan ng mga miyembro ng Royal Army ng Sultan Itab Sulu at ng Malaysian Forces. Kasama mo sa DWAR Armen Palawan, Benny Samando, Tatak, Armen. Negosyo. Mga kasama, tumas po ng 9% ang bilang ng tourist arrival sa Boracay noong buwan ng Marso. Ito ay kung ikukumpara noong nakaraang taon kung saan isa sa mga posibleng dahilan nito ay ang napaagang pagdiriwang ng Semana Santa na kalimita ay pinagdiriwang sa buwan ho ng Abril. Ayon kay Gracel Taunan ng Malay Tourism Office sa Katiklan, nitong Marso napagtala na mahigit 100,000 turista ang Bora. Samantala, kung bibilangin naman ang mga turistang pumasok sa isla noong Holy Week, simula ika-25 ng Marso o Lunes Santo hanggang araw po ng pagkabuhay noong Linggo, March 31, ay nakapagtala ng halos 40,000 turistang dayuhan at lokal ang pumasok sa Boracay. RMN News Abroad. Mas hihigpitan ang batas ng pagkakaroon ng baril sa Amerika, partikular na sa estado ng Colorado at Connecticut. Posible kasing sumailalim muna sa background check ang lahat ng gun owners bago ito bigyan ng permiso na magkaroon ng armas. Kaugnay niyan ay nakatagdang makipag-usap naman si US President Barack Obama sa mga mambabatas sa mga nasabing estado para pag-usapan ng paghihigpit sa gun law. Matatandaan naging malaking issue sa Amerika ang shooting incident matapos maganap ang barilan sa mga paaralan at iba pang mga pampublikong lugar tulad na lamang nung nangyari sa isang sinehan sa Denver. Mga kasama, live na live pa rin mula ho dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo po narinig ang extended version pa rin ng numero 1 RMN News Nationwide ngayong Webes, April 4, 2013. Sa mga taga Iloilo, susunod na dyan si nakasamang Noby Guaso at si Regan Arlos sa RMN News Diretso Balitang Iloilo sa DYRI 774. Panoorin ho yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, mga kasama, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Weng de la Peña. Ako si Buddy Obera. Dito pa rin ho sa tahanan na may pinakamaraming number 1 ngayong 2013. Pinakamaraming himpilan ngayong 2013. Ang RMN, Radio mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide. Buong bansang isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Tatak alas 7:32 ng umaga. Tatak RMN. Hilig ng Pilipino ang kape, pero hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi.